Meron pong ano dito, meron pong konting problema, tapos naka-frame na rin po yung reklamo. So ang ano nila, ang may nabibili na ready-made, meron pong just po yun. Ayan sila. Dadaan po ako dito kay paring lakad sa seat kahit tirik ang araw, ulan ang sabay. Regs Love Construction, to ang aming daan. Bawat hollow block, bawat bakal may kwento't laman. Hindi lang ito liliwanag na po itong harapan niya. Ako na rin na outlet, so pwede sila magsara dito. Kaya ilalagay ko rito tempered glass. Ati kayo pong gagawad? Kaya na. Dito kami makikita. So iwan na niya yung sasakyan niya. Yung ang dami pong kalat dun sa may harapan po ng medyo madugo yung paglilisto tiles. Kahit yung mumurahin na tiles pong ito. Construction, tara na't sumalo. Drone shot mula sa taas, progress na mabilis. Kada floor kita mo na. Kapatid niya na Kuya Bobby. Good morning. Ayan mga boss, nag-overnight po ako dito sa Lubao. Ito na po ako nagpalipas ng gabi. And then ngayon ang lakad natin sa San Fernando, sa Modern Bahay Kubo. Update po tayo doon. Ayan. Kapon kasi galing ako ng Olongapo. Tapos dumaan po ako rito dahil kukuha ako ng forma. Yan, forma na dadaling ko naman sa Pangasinan. Yung Royal Santec board. Binili ko po 'yon nung una pa lang namin ginagawa to. Halos na pa lang kami. Nasa foundation pa lang kami or structural. So hanggang ngayon ayun matibay pa or pwede pang gamitin. Hindi tulad po ng Pinolik board na 2-3 gamit lang. Sira na. So sulit po yung pagbili ko doon sa mga forma na ginamit namin dito na Royal Santec plastic board. Ayun. So ayan, magbe-breakfast lang tayo and then diretso na tayo sa San Fernando. Malapit na to. Alas kung mabuo na po yung mga window niyan, so pwede na tayong pag-finish sa loob. Ongoing po ngayon yung pagta-tiles nila sa mga TNB, sa mga CR, and then sa balcony sa lanay, tapos pintura. Ayan, halos yun na lang, marami pintura na lang po yung maraming gagawin dito. Halos tapos pala yung po mga cabinets. Ayan, mga cabinet, yun po yung gustong ipagawa ni client. So pag-uusapan namin yun, mga cabinet. Tapos pala yung perimeter fence, tulad na sabi ko kahapon mga boss, still ongoing po yung design ng perimeter fence. Dito naman sa gilid wala naman pong design yan. Halos siguro mga 2 meters height dito sa gilid, sa kabilang side. Tapos yan, sa harapan lang naman, tsaka sa likod lang naman yung medyo mga detalye dyan. Ayan, halos hanggang dito po yung property. Ayun, tapat nung na yun, yung naka-uslin na yun, kasi dirty kitchen po yun. So halos sagad na po yun. 3.5 meters yung kanyang setback. Naka-sentro yung bahay. Ano yan din? Kape muna tayo. Buhangin. Kape. Tapos dito pala sa sa area na to, meron pa po kami gagawin dito. Naka-layout na yan. So for approval muna, pakikita ko sa owner yung layout if okay na sa kanila. And then pwede na rin start yan.
Ito na yung nagawa nila kahapon. Itong lanay, ang luwang ng lanay area, woodlock. So ayan na mga boss, iwanan po natin sila. Iwanan natin sila. San Fernando muna tayo. Let's go. Ayan mga boss, nandito na po tayo. Dito po sa San Fernando. Ayan. Okay. Ayan mga boss, meron pong ano dito, meron pong konting problema. Yun o, ayan na siya, medyo ano na, malinis-linis na pala. Natabi na rin pala nila tong ano, tong owner. Pati dito po yan. So ayan, na-move na pala. Ayan, tapos naka-frame na rin po yung pinaka ano niya, bangko or upuan. Tapos galing po rito yung kapatid ni Kuya Mix. So mag-i-start daw sila tomorrow sa paglalagay ng saig. Ayun na siya. Tapos ang problema po rito mga boss, meron pong concern yung pong mga neighbor. Ay mga neighbor po, meron pong ano, reklamo. So ang ano nila, ang concern nila, ito pong ginagawa natin. Yan, pawid. Yung pawid na yan, nireklamo daw nila dahil daw prone sa ano, sa sunog. So totoo nga po, totoo naman po yung ano nila, yung kanilang concern. Kasi dapat yung ganitong project dapat nasa malawak na area, tulad sa mga farm, sa mga bukid. So pagka ganitong subdivision, hindi po advisable yung ganitong bubong. So yun, napagkasunduan po namin ni owner na para po wala nang usapan o wala nang reklamo, papatungan po namin ng long span po itong bubong na pawid. Papatungan po ng long span tulad ng mga modern bahay kubo ngayon na nabibili na ready made. Meron pong pawid siya and then nakapatong yung long span. So the long span po namin yan, lalagyan ng gutter. Ayan, medyo ano, dumoble yung presyo nito, dumoble. Ayan, sa ganitong area po kasi hindi po advisable yung ganito nga, dahil meron mga kapating bahay. Ito po kasi ganito, yun nga, prone po sa sunog to, lalo na pagka New Year. Pagka po si nagpaputok ng fireworks, so possible yung po mga baga, pagka dumapo dyan, pwede po siyang masunog. Ang ginagawa ng iba sa may mga ganyang kubo, binabasa nila or talagang ini-spray nila ng tubig pagka New Year. At least pang alas 8 ng gabi, dapat bago yung putukan, spray muna ng tubig yan, basahin muna ng todo. Yun lang po yung solution ng mga may ganyang bubong na pawid pagka ano, pagka New Year. So yun mga boss, yun po, yun po yung problema dito. Pero nasolusyonan na namin. Yun nga, long span. So yun na, ito na yung pinakabangko niya. Nilaparang ko po siya para pwede po siyang higaan. Nasa ano po ito, 20 inches. Ayan, 20 inches po yan. 21 pa yata ito eh. Lagi may dyan 24 pieces na haba. Ayan, pinapabang ko na rin yung mga ano, mga CO para po pwede silang magano dyan, mag-close. Ito yung CR. Ayan, butter line. Sa farm na ako na lang po nagabang doon dahil nandun naman ako. So yun. Ayan, kawain na lang po to. So
So bukas na mag-uumpisa. Ito yung kwarto. Ayan, sukatin ko yung ano. Yun. Nasa 21 inches pala. So maluwang po ito, pwede kang mahiga dyan. Papatungan po long span to, pero kita pa rin yun. Para lang siyang ano, parang yung pawid yun yung naging installation. Pero napakamahal na installation na yan. Kagandahan po nun, tatagal po yung lifespan ng pawid. Mga balat. Sinusukatan na po namin para ma-ready na yung materials para sa bubong. Tapos ito na po yung pang wall, 12mm na gypsum board. Sa loob po yan. Ito sa loob gypsum board, and then dun sa labas, sa sa labas ito makan. Tapos dito sa may CR, po yan, 9mm na Pisen board or hard effects. Lagyan din ng pamakuwan to, kahoy, parang ganyan dito. Ganda to, lalo na pagka nagkasayig na po ito. Ganda nito. And then dito yung yung hagdanan, hindi pa nagawa yung hagdanan dito. Ilang meters? 5 meters. Yan, 5 meters po yung haba ng long span. Chocolate brown ang gusto nila ate. Chocolate brown. Ayan, pinapabaklas ko na rin to para po luminis na dito sa may harapan. Itong mangga lang yung matitira dito. Natanggal to, medyo liliwanag na po itong harapan niya. Ay mga boss, iwan na po natin sila. Dadaan po ako dito kay paring Ronald Capili. Shoutout din kay Nanay Rose at kay Tatay Meng. Nandito po sila sa Pilipinas ngayon. So daan lang po tayo doon bago tayo umuwi. Ayan, let's go. Ayan na, nandito na po tayo dito kay paring Ronald Capili. Itong bahay na to ginawa po namin nung 2 years ago siguro, kung hindi ako nagkakamali. Ito. Tapos naging kaibigan, kumpare. Ayan po yung bahay. Ate kayo pang gagawad? Victoria na eh. Oo po. Tatay Ming, kamusta po? Nanang katawa ng Sigurad ko po. pambabae pa. Ay, may Oo, ito pumunta Maraw. namburi ko. Pero in the future, namburi mo dyan na yung bubong. O ito, connect ka mo na eh. Oo po, kaya po, collapsible. Posibleng na siguro yung kaya mo. Flexible. Ang kaya mo na eh. Diretso. You know, 3 years ago. 3 years po anong ginawa namin to. Okay. Ay, mga boss, meron tayong mga pasalubong po. Galing kina Nanay Rosie tsaka kita Timing. Meron si Lolboy, si Apuleleng. And then ano po din pa Ronald ngayon, mga day off po niya. So nagyaya siya pumasyal kay parang Jimmy. Wala na rin tayong makakad dito. Pauwi na rin ako. Tara, samahan natin siya. Paghiwalay ng anak. Kita na lang po kami. Hintayin ko na lang siya sa sa farm. Hindi naman talaga kapag
Ayan na mga boss, nandito na tayo. Ito po yung project dito sa farm. Update po tayo. Ayan na siya. Ayan na, ano tong hamba. Installed na. Kompleto na rin yung ano nito. Yung pong mga inabang ko na rin na outlet. So pwede na sila magsara dito. Sarado. Okay. Dalawa lang po pala yung gumagawa ngayon dito. Dahil yung iba, dinala ko na po sa Pangasinan. So, ayan. At least meron pong ano, meron pong gumagawa kahit mabagal. Dahil kailangan natin ng tao. Tapos dito pala baka po ano na ilalagay ko rito. Tempered glass. Tempered glass na. Yung railing niya. Tempered glass. Ayan, nalagay na rin ito ano. CR. Okay na rin ito. Pwede na po nilang installan ng ano to. PSM board ang ilalagay po rito na 9mm. 9mm. Para ma-waterproofing na rin po yan pagka po na-kompleto na yung wall. And then iabang ko yung sa water closet, floor drain. Lalo na dito sa lavatory para ma-waterproofing. And then pwede na tayo mag-tiles. Bago pala tiles, siyempre dapat po mauna muna kisame bago yung tiles installation. Dapat ceiling muna. Ayan. So bala ko dito PVC panel din para mas mabilis mas mabilis gawin. Dito PVC panel po yan. So yan, antabayanan ko lang po si Paring Ronald. Dito kami magkikita. So iwan na niya yung sasakyan niya. Yung pickup ang gagamitin namin na pupunta kay Paring Jimmy. Tapos ito yung tambak na galing San Fernando. Yan, pinaunti-unti ko na po pinapakot kay Bayaw, kay Hero. Para po mabawasan kami ng kalat doon. Dahil ang dami pong kalat doon sa may harapan po ng lote. Yun din po yung isa sa issue or nirereklamo ng katapat na bahay yata nila na pinapatanggal. So kaya pinapahawat ko ng unti-unti. Yan, medyo po doon, medyo madugo yung paglilinis. Pero malinis naman na. Nagano tong mangga ko. Panibagong dahon siya. Yan, bagong usbong. Bagong usbong na ano niya. Yung kanyang dahon. Tapos dito kisame rin. And pinabutas ko na po yung dadaanan ng wire. Yan po yung dadaanan ng wire. Meron pong sleeve. Para po dyan ilulusot yung wire. Dyan na po kasi didikit yung kisame, yung PVC panel. Kaya walang dadaanan yung wire kung hindi natin palalagyan ng butas. Puro pinlight naman na po yung lalagay ko rito. Tapos to tiles. Kahit yung bumurahin na tiles nang ipapalagay ko rito. Mura na maganda. Ayan. Okay na So nando dito pagka may bisita, so pwede po dito sa ilalim. Pagka may okasyon, for example birthday, so dito po maluwag na po to itong area na to. Doon yan, pagkahapon naman dyan presko na po dyan. Kaya pinapapatag ko muna soon yung swimming pool po dyan soon. Pinag-iipunan ko muna yung budget, step by step. Pagkatapos ito, balak ko ang sunod, yun naman sa may taas na yun, para matapos na rin yan, para may natatapos tayo dito. Yun nandito na si John Lloyd. Amare, tayo. Hindi muna. Dito muna tayo.
Okay, let's go. Pasyal muna po kami kay parang Jimmy. Ayan, nandito na po kami. Sama ko po si John Lloyd. Hindi na putek. Hindi yata eh. Sige. Ay, lini. Putek. Baka pa lini. Wow, 4x4. Subukan natin. Subukan natin. 4x4 natin muna. Ayan. Sige. Para malalaman kung babaon tayo. Hindi. Wala na. Tawa ang skid yan. Yan na, nag-skid na. Ayan, nakalilinis lang nito. Yari ako dito sa naglinis. Si LM. Si LM. Si Mander. Ay, pareho. Ano? Ayos eh, meron na dyan. Hindi pa tayo. Sinapalukan. Kaya 4x4. Nandito na po tayo. You know. You miss me? You miss me? You know. Tanong kaming ano. Padugo. Salay. Ano ka? Pare. Ano yan? Talagang malakas ay si pare mo Ronald, no? Eh, isa lang yung kalat-kalat doon sa daan. Pahanapin yan. Masinop lo. Pag alasing ko wala nagpuntang barangay. Safe tayo. Aswel to. May panahog pang ano, kamang yan ako. Black Shadow. Ganda ng uniform ah. Blakado. Blakado. Ayun oh, meron tayong manok, bibi. Oh, adobo daw. Taba. Pare, pinabibigay ni Kuya Jun. Ayun, thank you. Shoutout po. Kapatid niya na Kuya Bobby. Thank you. Shoutout kay Kuya Jun. Yun o. Ewan po sa medyo ano po. Nagkakwentuhan lang. Okay na. Pare, thank you very much. Ingat. Paring Ronald. Ayan, shoutout din kay paring Mike. Shoutout mga pare ko. Kay paring John Toy, paring Mac. Paring John Toy, paring Louie, paring Mike. See you soon, boss, mga boss. Size 10 and a half. Pauwi na po kami. Pare.